الحمد لله. إن الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له حبا وتعظيما، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا وإياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، فقولوا آمين. أحييكم بتحية كما أقول لكم، وهي تحية الملائكة وتحية الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang-una sa lahat, siyempre, ang pagpupugay, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakila ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, bilang isang mananampalatayang Muslim, unahin natin na pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng aspektong bagay na kung ano man ang biyaya sa atin ni Allah. Kasi bakit? Itong mga nangyayari sa ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga natatamasa nating kabutihan, ni'mah, kayamanan, kagandahan ng pangangatawan, kalakasan, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat lang sa atin na doon muna tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah sa banal na Quran sa surah An-Nahl? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Wala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na ibinigay niya, maliban lang na yung binigay niya sa atin yun ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, bagang isang tao gusto niya magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nararapat sa kanyang puso at isipan na isang pusong isip niya na yung kayamanan na ibinigay sa kanya ni Allah at yung pangangatawan, kalakasan na ibinigay sa kanya, kung ano pa mga kabutihan na ibinigay sa kanya ni Allah, isipin niya na yun ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung galing sa kanyang kakayanan. Hindi yung galing sa kanyang kakayanan. Ibig sabihin, sabi nga ng mga ulama, ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong tatlong kondisyon, mayroong tatlong haligi. Ibig sabihin, pag itong haligi na ito, hindi natin may sagawa, may sa buhay, ay hindi tayo tunay ng pagpasalamat kay Allah. Ano ito? Unang-una, ang dapat bilang ikaw na isang mananampalataya, lahat ng binigay sa inyo Allah na ni'mah, pera, kayamanan, o kahit ano man, dapat ikaw ay sa iyong puso na yun ay mula kay Allah, hindi yung mula sa iyong kakayanan. Dahil bakit? Meron mga ilan sa ating mga magulang, may mga ilan sa ating mga tao. Ano ang kanilang nasa puso? Minsan dahil sa pagmamataas, sinasabi nila yung kayamanan ito ay mula sa aking kakayanan, mula sa aking struggle, sa aking yang galing. Ano nangyayari? Kahit ka magpasalamat kay Allah na 1,000 times na beses, 1 million times na beses, tunay na hindi ka nagpasalamat kay Allah dahil hindi mo sinabi na yung biyaya na yung mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang gagamitin mo ang lahat ng biyaya ni Allah sa kabutihan. Halimbawa, ang isang mananampalataya, gusto niya magpasalamat kay Allah, pero isang kayamanan, anong gagawin niya? Sapat lang ba na ang gagawin niya siya ay magsasalita ng Alhamdulillah, Sukrullah, Sukran ya Allah? Okay na ba yun? Hindi yung sapat. Hindi ka tunay na nagpasalamat kay Allah. Kasi bakit? Ang pagpapasalamat kay Allah, pangalawa, sa kanyang haligi, ang gagamitin ko yung biyaya na yun mula sa mga kabutihan. Anong halimbawa na? Pagbibigay, pagsasadaka sa mga madrasa, pagtulong sa mga nag-aaral ng Quran, pagbibigay ng suporta sa mga ma'ahid wal madaris, o kahit sa mga aspeto ng kabutihan. Yan yung pagpapasalamat kay Allah. Dahil nakakalungkot isipin ng mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mga ilan sa atin ng mga magulang, pag-uusapan ng agam ng Islam, pag-uusapan ng pagmamadrasa, kahit
mga liga. Ganyan mo yung pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Ang pagpapasalamat kay Allah, ang gagamitin ng lahat ng biyaya sa inyo Allah mula sa kabutihan. Mula sa kabutihan. Pangatlo, na pagpapasalamat kay Allah, ang tuhadditha ni'mat Allah. Ang kailangan mong ipagbadya, sabihin sa mga tao na yung binigay sa inyo Allah, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah sa kanilang Quran? Wa anna bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya Muhammad, ipagbadya mo, sabihin mo sa kanila ang mga bagay-bagay na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig. Kung meron man tayong dapat pasalamatan sa mga bagay na mga ganito, unahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, siyempre, bilang isang guro sa Mahad Nurul Iman at Tahfiz al-Quran al-Karim, hindi rin nawawala sa atin sa opisina ng Mahad Nurul Iman na ang pagpapasalamat namin sa mga asatid, sa mga ustad natin na sila yung bumabalik sa suporta at hindi magkakaroon ng tamang paniniwala ng mga bata kung hindi sa kanila ay pinadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami ay nagpapasalamat din sa mga ustad. At ganun din na hindi namin kakalimutan siyempre ang pagpapasalamat namin sa mga magulang. Dahil bakit? Sinabi ng Mahal na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nasa, la yashkurullah." Sino man ang hindi nagpasalamat sa mga tao, na yung mga tao na yun siya yung naging dahilan kung para niya makuha yung kabutihan, tunay na hindi siya nagpasalamat kay Allah. Ibig sabihin, pag gusto mo magpasalamat kay Allah, magpasalamat ka muna sa mga tao, sila yung naging gabay, naging daan, kung bakit makakapot yung kabutihan mo ngayon. Halimbawa, itong programa natin ngayon, programa naman natin sa madrasa, kung hindi dahil sa ating mga magulang, walang madrasa. Kung hindi dahil sa suporta ng ating mga magulang, hindi natin maaaring ang mga ganitong aspekto. Ibig sabihin tayo mga estudyante, salamatan natin ang ating mga magulang sa pagsuporta nila sa atin. Kung kaya natin, halikan natin sila. Dahil bakit? Todo support sila sa ating pag-aaral para tayo ay matapos sa religious Islam. At siyempre, hindi rin nawawala ang pasasalamat namin sa mga POD ng Nurul Iman. At lalo-lalo na kay sa ating puting presidente ng Mahad Nurul Iman, si Haji Atoria Butuan. Masya Allah, Allah mubarak fiha. Sa totoo lang talaga, hindi sa pagpuri, lalo sa tiyan ng Allah ahada, hindi sa pinupuri natin. Pero, nakikita naman talaga natin, dito kasi sa madrasa na ito, meron tayong tinatawag na stay in, stay out. Meron dito na nakakabisado na ng Quran, ilang mga kabataan na mula sa kabayan, kalalakihan na nakakabisado ng Quran. So, yun ay mula sa daan ni Haji Atoria. Anong sabi ng Mahal na Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Man dalla ala khairi kama'ilihi." Sino man ang maggabay sa isang tao ay para niya rin ginawa yun. Ibig sabihin, si Nana, pwede natin siya i-consider na siya isang hafiz ng Quran, siya isang nakakabisado ng Quran kahit hindi niya naman talaga nakabisado. Kasi sabi ng Mahal na Propeta, sino man ang maggabay sa isang tao ay para niya rin nagawa yun, ginawa ng tao na yun. Halimbawa, ginabayan ng isang tao kung makabisado niya ang Quran, para yung taong naggabay na yun, para niya rin nakabisado ng Quran. Para niya rin nakabisado ng Quran. Ang normal, may mga ilang magkabataan dito na hindi na nila ang normal hindi nila makabisado ng Quran dahil maraming struggle, nagkakasakit, hindi ba walang pera, pero dahil sa kabutihan ng ating presidente, alhamdulillah, nakapagtapos ang isang bata dahil wala siyang pera. Nakapagtapos ang isang bata, naglaro ng sakit, nag-hafiz ng Quran, nakakabisado ng Quran, nakamemorize ng Quran. Dahil sa doon pinadaan ni Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Kaya hindi namin kinakalimutan ang pagpapasalamat natin sa ating puting presidente. Naway, kailangan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng itong programa natin at lahat pa na mga kabutihan ay maging baraka, maging taufik sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pamuli, message ko lang sa ating sa lahat ng mga estudyante ng bayan natin. Sisimulan ko sa sinabi ng Mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Innamal a'malu bi khawatimiha."
Sabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng gawain ay chinicheck ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano yung panghuli. Ibig sabihin, kahit paggawa ka ng gawa ng pagsamba sa panahon ngayon, hindi niyo i-check ni Allah. Ang i-check niya kung ano yung nasa huli. Ibig sabihin, ngayon nasa graduation o declaring completion ngayon. Ito yung tinitignan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ba yung totoo sa inyong mga estudyante. Hindi lang pag-aaral lang sa loob ng 2 months, hindi yan yung tinitignan ni Allah. Pero ngayon na, mga kalabas kayo, yan yung tinitignan sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung yung pag-aaral mo ay totoo ba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papapagtotoo ba kayo sa Kanya, kung after ng 2 months na ito ay magtatakip pa kayo ng aura, or kayo na mga kalalakihan ay magpapatuloy ba kayo sa inyong pagsasala, sa inyong pagiging mabuti sa inyong mga magulang, pagiging mabait, pagbabasa ng Quran, o ano pa mga pagkakiyan na pinag-aralan natin sa bahay. Kung halimbawa, ipapakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mas lalo pa kayo naging masaway sa pagkatapos ng paaralan na ito, na makakuluban nyo na hindi naging para kayong pag-aaral natin ng 2 months. Kaya naman mga minamahal ng mga estudyante, huwag natin kalimutan at i-review pa rin natin ang ating mga pinag-aaralan sa loob ng paaralan. Shukran, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan jazaa fid darain. Shukran ala husni istima'ikum wa iltizamikum wa ta'atikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة